United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it, and we don't need it. We've beaten and completely decimated. Halos wala nang ini-import na langis ang Estados Unidos mula sa Strait of Hormuz, at hindi na rin sila kukuha pa sa hinaharap. Hindi na nila ito kailangan, hindi na nila ito kinailangan noon, at hindi na nila kailangan ngayon. Ayon kay Trump, nabawasan na ng husto ang lakas ng Iran. Sinasabi niya na magbubukas na lang daw, natural, ang Strait of Hormuz kapag natapos ang digmaan. Pero wala siyang malinaw na plano kung paano mangyayari yun. Sa halip, sinasabi niya sa ibang bansa, kayo ang gumamit, kayo ang magprotekta. Pero maraming tanong ang lumalabas dito, dahil sa ngayon, ang Strait of Hormuz, na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo, ay hindi normal ang sitwasyon. Ang totoo, ang Strait of Hormuz ay parang lifeline ng global na enerhiya. Halos 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan dito. Kapag may problema rito, hindi lang isang lugar ang naaapektuhan, pati buong mundo, presyo ng gasolina, at ekonomiya. Sinasabi ni Trump na kusa itong magbubukas, pero hindi niya ipinaliwanag kung paano. Sabi pa niya, ang mga bansang umaasa sa langis na dumadaan dito ay dapat sila ang mag-secure nito. Pero ayon sa mga kritiko, hindi ganoon kadali yun. Dahil ang pagbubukas ng strait ay hindi lang basta salita, kailangan ito ng military control, diplomasya, at malaking risk. Samantala, malinaw ang mensahe ng Iran, hindi basta-basta magbubukas ang strait dahil lang sa pressure. Sinasabi pa nila, magbubukas ito, pero hindi para sa Estados Unidos. Tumanggi rin ng Iran na makipag-usap sa US, at ipinapakita nilang kontrolado nila ang strait. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon, ayon sa advisor ng Supreme Leader ng Iran, bukas ang strait para sa ibang bansa, pero sarado para sa mga kaaway nila. Ibig sabihin, pwedeng dumaan ng mga neutral o friendly na bansa. Pero delikado o limitado ang daan para sa mga kaalyado ng US. Habang sinusubukan ng Iran na kontrolin ang strait, ang ibang bansa naman ay naghahanap ng solusyon, may mga diplomatic talks na nangyayari. Pinag-uusapan din ang paggamit ng naval forces, ang UK ay nag-host ng meeting kasama ang mahigit 30 bansa para ayusin ang sitwasyon. Pero hindi ito madali, dahil para sa Iran, ang Strait of Hormuz ang pinakamalakas nilang bargaining chip. Sinasabi ng US na importante na manatiling bukas ito. Pero may malaking gap sa pagitan ng gusto nilang mangyari at sa actual na sitwasyon. Dahil ang Iran ay hindi nakikipag-usap, sila ang nagdidikta. Kaya ang tanong, magbubukas ba talaga ito ng natural? Sa ngayon, hindi, dahil habang isang panig ay naghihigpit ng kontrol, ang kabila naman ay walang malinaw na plano. Sa pagitan ng sinasabi ni Trump at ng stratehiya ng Iran, ang Strait of Hormuz ay hindi lang basta bukas o sarado, ito ay kontrolado, pili lang kung sino ang pwedeng dumaan, at ngayon, ito ang sentro ng isang mataas na tensyon sa buong mundo, at ang lahat ay nakatutok bawat baryes ng langis, binabantayan. Para sa mga update sa gitnang silangan, subscribe at mag-like lamang po. Hanggang sa muli.